Please turn with me to 1 John chapter 5, verse 1 hanggang sa verse 5. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang sa 5. Ang sabi po dito, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang salita at hilingin muna natin ang tulong ng ating Panginoon bago tayo magpatuloy sa ating pagbubulay-bulay ng kaniyang salita. Let's pray. O dear Heavenly Father, salamat po sa gabing ito, sa portion ng aming expository series sa liham ni Apostle John. Nasa chapter 5 na po kami ngayon. Salamat dahil sinustain po ninyo kami this past 3 months or 4 months ng aming pag-aaral sa 1 John. At nawa o aming Panginoon ay ngayong gabi ay busugin po ninyo ang bawat isa sa amin at maging Christ-centered ang mensahe. Hindi po nakasentro sa tao, kundi nakatuon lamang kay Kristo. At naway mangusap ito sa amin, linisin ninyo kami, expose ninyo ang aming kasalanan, at bigyan ninyo kami ng puso na handang sumunod sa inyong salita. Gaya ng pagbubulay-bulayan po namin ngayon, your commandments are not burdensome. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Well, ang ating passage po ngayong gabi, once again, ay nagbibigay po sa atin ng hindi po maitatangging palatandaan ng mga anak ng Diyos. Si Apostle John, na tinaguriang the Apostle of Love, under the inspiration of the Holy Spirit, ay nag-provide po sa atin, nagbibigay sa atin ng banal na diagnostic. Diagnostic, isang spiritual na thermometer upang sukatin kung totoo ba talaga ang ating profession of faith. At ipinahayag po ni Apostle John sa atin ang hindi po maihiwalay na triad of true faith. I don't know if you've heard of the triad of true faith. Ano ba ang tatlong paa ng tunay na pananampalataya? Una is genuine love and glorious victory and true faith. So ito yung triad, itong tatlong bagay na ito, true faith, genuine love, and glorious victory na nagkakarakterize sa lahat ng mga kaluluwa na ipinanganak or born of God. Ang prayer po natin ngayong gabi is that as we delve into these verses, ang banal na Espiritu na siya lamang ang makapagbigay illumination sa banal na kasulatan ay mag-search sa ating mga puso, mag-confirm sa ating pananampalataya, mag-ignite sa ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga kapatiran, at magpalakas po sa atin in our spiritual warfare, or magbigay kalakasan sa atin sa ating araw na pakikibaka laban sa kasalanan. Meron pong 4 na bahagi ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Una, the divine origin of faith. Pangalawa, the divine diagnostic of love. Pangatlo, the delightful nature of obedience. At pang-apat, the ever-present victory. Dumako na po tayo sa unang punto, the divine origin of faith. Ang sabi po ng verse 1, mga kapatid, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak sa Diyos. At ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. So inumpisahan po ni Apostle John ang passage na ito with a profound declaration patungkol sa divine origin ng tunay na pananampalataya. Kung tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, hindi lamang po ito intellectual na pagsang-ayon po natin, mga kapatid. Of course, intellectual assent is part of that.
or intellectual agreement ang ating pagsang-ayon or pananampalataya na si Jesus ay Kristo. It is a spiritual conviction na ang Diyos mismo ang pinagmulan. Naalala po ninyo ang sinabi po ng ating Panginoon kay Pedro sa Matthew chapter 16 verse 16. Please turn there. Noong kinonfess ni Peter in behalf of the disciples, the other disciples, kung sino si Kristo. Ang sabi po ni Peter, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ano po ang response ng ating Panginoon after po niyang marinig ang confession ni Peter? Ang sabi po ni Jesus sa verse 17, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. That is called divine illumination. At itong divine illumination na ito mga kapatid, ay hindi ito exclusively kay Peter lamang at saka sa mga apostoles. Ito ay ipinagkaloob ng Panginoon sa lahat ng kaniyang mga tinubos throughout the ages. Kung tayo ay tunay na nananampalataya kay Kristo, na siya nga ang Kristo, ang ipinangakong Mesiyas, ang katuparan ng mga propesiya sa Old Testament, ang katuparan ng mga pangako ng lumang tipan, siya na siyang magpapasan sa lahat ng kasalanan sa kanyang balikat ayon sa Isaiah chapter 53 verse 6. Kung ating pinanghahawakan ang katotohanan patungkol kay Jesus, we are actually demonstrating that God has supernaturally worked in our hearts. Because we couldn't come up with that conclusion about who Jesus Christ is apart from the mighty working of the Holy Spirit. Kung hindi ang Panginoon ang kumilos sa ating puso. And this is the new birth. This is the born again experience in Jesus na ipinaliwanag niya kay Nicodemus. John chapter 3 verse 3 and verse 7. Itong pananampalataya na ito ay isang napaka-profound na spiritual conviction and trust. Ito ang pinaka-esensya ng pananampalataya na nagliligtas. Gaya ng sinasabi ng ating shorter catechism. Ang sabi po ng pagpapaliwanag ng ating catechism patungkol sa pananampalataya, ang sabi dito, faith in Jesus Christ is a saving grace whereby we receive and rest upon Him alone for salvation as He is offered in the gospel. Hindi tayo nagki-question. Hindi tayo naging skeptical. As Jesus Christ is presented to us in the gospel, so we rest our trust in Him. Kung naunawaan natin kung sino si Kristo, ay itong conclusion na yan ay hindi po nag-originate sa atin. Hindi yan nag-originate sa ating sariling karunungan or sa ating sariling talino. It is really a gift from God. Gaya ng ipinaliwanag ng ating Panginoon kay Pedro. Indeed, ang kaligtasan mula sa umpisa hanggang sa wakas is entirely of the Lord. Kung ating pakinggan si Martin Lloyd-Jones, siya po ay isang Reformed Methodist, Welsh Calvinistic Methodist giant. Nung ipinaliwanag niya sa atin ang katangian ng tunay na pananampalataya, ay madalas ini-emphasize niya na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang intelektual na pagsang-ayon. True faith is a profound commitment to the whole being of Christ. That's true faith. The whole being of Christ. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, faith is not simply believing certain facts. It is trusting a person. It is relying utterly upon Him. At ito po ay nag-e-echo sa ating Reformed understanding na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang intellectual acknowledgement but a heartfelt trust and reliance. At ano po ang immediate? Hindi po maihiwalay na consequence ng bagong kapanganakan at ang tunay na pananampalatayang nagliligtas. Ang sabi po ng ating Panginoon, everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him.
So, ang immediate na consequence ng ating new birth, ng saving faith po, mga kapatid, mga kaibigan, is that ang ating puso ay meron pong radical transformation. Merong radical transformation. Ang ating puso na dati ay hostile laban sa Diyos, napupuot laban sa Diyos. Ang ating puso ay naging bago, na transformed, at ngayon ay umiibig na sa Kanya. At itong transformation na ito is not an elective, hindi ito optional. It is a fundamental aspect of salvation. Sapagkat, ang sabi po ng banal na kasulatan sa atin, 1 Corinthians 16:22, please turn there. Itong transformed heart, dati nung wala pa tayo kay Kristo ay wala tayong pagmamahal sa Kanya, walang pagtibok ang ating puso sa Kanya. At yun ang karakteristik ng lahat ng mga hindi mananampalataya. 1 Corinthians 16:22, nasabi dito, if anyone does not love the Lord, let him be accursed. Ang sino mang hindi umiibig sa Panginoon, sumpain nawa siya. Now, kung tunay tayong umiibig sa Diyos na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya kay Kristo Jesus na kanyang anak, then it naturally follows that we will also love everyone else who has been born of God. Totoo yun. Kung tayo ay iniligtas ng Panginoon ng tunay at meron tayong bagong puso, ang consequence po na ito is that iniibig po natin ang lahat ng mga born of God, ang lahat ng mga tinubos ng Diyos. And this is why kailangan po nating seryosuhin ang utos ng Diyos na ibigin natin ang ating mga kapatiran sa pananampalataya, sapagkat ito po ay isang matibay na patunay ng bagong kapanganakan. At kung i-cultivate po natin ang pag-ibig na ito sa ating kapwa mananampalataya, this is very crucial. Dahil, alam po natin, dahil sa nananatiling kasalanan pa sa atin, ang ating pag-ibig sa mga kapatiran ay palagi pong hinahamon. Especially kung umiiral ang remaining sin of selfishness and pride. However, ang ating katagumpayan laban sa struggle na ito is part of the victory that has overcome the world, even our faith, na ipinaliwanag ni Apostle John sa verse 4 ng chapter 5 ng kanyang liham. Loving the brethren unconditionally, sacrificially, and proactively, despite sa kanilang mga imperfections, imperfection natin at imperfection nila. When we love the brethren unconditionally, nananatili po itong hiwaga at nananatili itong powerful witness sa sanlibutan na pinamamahalaan ng pagkapuot at pagkamuhi sa kanilang puso at pagiging makasarili. It is a tangible fruit of a heart truly born of God. That is the first point. The divine origin of true faith ay hindi po ito nagmumula sa atin, kundi nagmumula mismo sa ating Panginoon. Pangalawang punto, the divine diagnostic of love. Paano natin malaman kung ang pag-ibig natin para sa Diyos at saka sa mga kapatiran ay tunay? Ang sabi po ng verse 2, 1 John chapter 5, ang sabi dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Now, itong bersikulo na ito, na parang straightforward, ay nagpapakita po sa atin ng distinctly biblical understanding of Christian love. Ang Christian love ay hindi lamang yan emotional sentiment or social nicety kung tatawagin. Christian love, biblical Christian love or biblical love is a divinely initiated, spirit-empowered reality with tangible, observable expressions. Hindi po salita sa bibig lamang or pag-ibig sa bibig lamang, kundi sa gawa at saka sa katotohanan. Now, at the outset, we affirm the foundational truth
Ang ating pag-ibig ay hindi po ito nagmumula sa atin. It is always derivative. Ang pinagmulan po nito ay ang Diyos. Ang pag-ibig natin para sa Diyos at para sa kapwa, hindi ito nag-originate sa atin, but it is a response of God's prior sovereign love for us. Ayon sa ating teksto nung nakaraan, we love because He first loved us. So hindi natin pwedeng maipagmayabang ang ating pag-ibig. This is the fons et origo. Ibig sabihin, ito ay consequence ng action ng iba. And at this point, action po ng Diyos. We love because God first loved us. Hindi po natin kinita ang pag-ibig na ito. Ito ay isang unconditional na pag-ibig ng Diyos. At ipinagkaloob niya ito sa atin ng libre. And this love is also sacrificial. Na-demonstrate po ito nung si Kristo ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo to atone for our sins. Ang pag-ibig ni Kristo ay mabisa din sapagkat ang banal na Espiritu ang nag-apply ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Wala nga tayong maipagmamayabang eh. Verse 5 ng Romans chapter 5. Please turn there. Romans chapter 5 verse 5. Ito po yung pagkilos ng banal na Espiritu. Ang sabi dito, at hindi tayo binigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So this is the shedding abroad. Ibig sabihin ng shedding abroad, pouring out. The love of God is shed abroad in our heart. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos niya sa ating mga puso. Ang pinagmula nito ay ang pag-ibig ng Diyos, ang banal na Espiritu. So, ang ating pag-ibig sa Diyos at saka sa kapwa ay hindi po ito fleeting emotion, but a radical reorientation of the heart, a supernatural infusion of divine affection. And crucially, itong transformative na pag-ibig ng Diyos ay hindi po natin maunawaan ito sa pamamagitan ng human wisdom or emotional persuasion. Nauunawaan ito sa pamamagitan ng pag-proclaim ng salita ng katotohanan. At naunawaan lamang natin ang salita ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kumikilos sa lahat ng kanyang mga hinirang. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. And it is through this faith, ng banal na Espiritu po ang pinagmulan sa pamamagitan ng pag-illuminate niya sa ating isipan habang ipinapangaral ang salita ng Diyos, that we come, it is this through this living faith that we come to grasp the incomprehensible depth of God's love for us in Christ Jesus. Kung wala po ang objective na katotohanan ng Ebanghelyo ng Diyos, ang ating pag-ibig patungkol, ang ating pangunawa patungkol sa pag-ibig ng Diyos, ay nananatiling speculation lamang, devoid of saving power. But through the revelation in the gospel, hindi po ito speculation, but this is revelation. At ipinahayag ng salita ng Panginoon that we love because He first loved us. Now, ano ba ang practical outworking ng pag-ibig na ito na binigay ng Diyos sa atin at ibinuhos niya sa atin? Ano ang practical outworking? Ang sabi po ng ating teksto, dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang mga utos. So nag-provide po si Apostle John ng divine diagnostic. Paano daw natin ma-discern kung totoo ba ang ating pag-ibig para sa mga kapwa mananampalataya who are the children of God? Well, those who bear the family resemblance of their Heavenly Father. Paano natin malaman? It is not by mere outward displays of affection or transient or pabago-bago na emotional attachment. Instead,
ang authenticity po ng pag-ibig natin para sa mga kapatiran is linked to the reality and vitality of our love for God Himself. Itong pag-ibig para sa Diyos ay hindi ito abstract, theological concept. It is alive, buhay po ito. It is animated by the Holy Spirit and it is dynamic. Nagkakabunga at nagkakabunga po ito. At ito po ay hindi maitatangging patunay. Ito ay isang acid test ng dynamic na pag-ibig natin sa Diyos at pagtupad sa kanyang mga utos. Kaya nga, inulit na naman ni Apostle John ang fundamental truth throughout his epistle na nag-e-echo din sa mga salita ng ating Panginoon sa John 14 verse 15 nung kanyang sinabi, "If you love me, you will keep my commandments." If you love me, you will keep my commandments. This is not a legalistic burden. Hindi po ito legalistic burden, but it is a joyful submission to the will of the one we supremely adore. Ang ating pagsunod sa kautusan ng Diyos ay hindi po natin ito ginagawa upang kitain ang kaligtasan because we are saved by grace through faith alone in Christ Jesus alone. But it is from a heart, ang ating pagsunod sa salita ng Diyos ay nagmumula sa puso na binago ng Diyos, transformed by the grace of God, eager to please Him. Kung pakinggan po natin si John Bunyan, siya po ang may akda ng Pilgrim's Progress. Naunawaan po niya talaga ito profoundly. Ang sabi po ni John Bunyan, "He that is a saint indeed," ang tao daw na banal, "will not only hear what God says, but will also do it. He will show his love to God by keeping His commandments." And therefore, sa pag-close po ng circle, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pag-ibig para sa mga anak ng Diyos ay mapapatunayan natin na totoo when it is founded upon and flows from our genuine love and obedience to God, or totoong obedient love for God. When we truly love God, we will naturally love what He loves. Kung tunay tayong umiibig sa Diyos, naturally, iibigin din natin ang mga iniibig ng Diyos. At iniibig ng Diyos ang ating mga kapatiran, and that is why we demonstrate our love for one another. It is the tangible evidence of our internal spiritual reality. It is a seamless spiritual ecosystem where divine love begets human love. Dahil unang umibig ang Diyos sa atin at inibig natin ang Diyos in return, and as a consequence, iniibig din natin ang mga kapatiran sa pananampalataya. And this in turn find its expression in spirit-empowered obedience, because the Lord clearly tells us, "If you love me, keep my commandments." So in essence, itong 1 John chapter 5 verse 2 ay nagtuturo sa atin na ang tunay na Christian love is not anthropocentric. Hindi po ito nakatuon or nakasentro sa tao. It is theocentric or God-centered. It is not a human initiative, but a divine work. It is not merely a feeling, but a fundamental posture of the soul, evidenced by a joyful, consistent obedience to God's revealed will, supremely manifested in our affection and service to His beloved people. At itong understanding na ito ang nag-iingat sa ating mga puso laban sa sentimentalism na nag-aalok po sa atin. Itong understanding na ito ay nag-aalok sa atin ng isang clear biblical standard for examining the certainty of our faith and fellowship. Now, na-realize po natin ngayon na kailangan po nating i-conclude ang ating message for the sake of time, at hindi po talaga natin kayang tapusin dahil ang pangatlo at pang-apat na punto ay parihong mahahabang punto. Suffice it is for us this evening na niloob ng Panginoon na maunawaan po natin ang divine origin of faith
Wala po tayong maipagmamayabang. The divine origin of faith is God Himself. We cannot confess Jesus to be the Messiah, to be our Lord and Savior, if it were not granted unto us by God, if it were not granted unto us by the Holy Spirit. And that is why we should thank God and we should be very grateful sa pagbukas ng Panginoon sa ating puso at isipan. And I believe this is a classic illustration of mine. And I am compelled to say this illustration once again. Meron pong isang mangangaral na ibinahagi niya ang kaligtasan sa kasamahan sa trabaho, sabihin na lang po natin. At ipinaliwanag niya na ang kaligtasan or ang good works po natin ay hindi talaga kayang iligtas tayo ng ating good works sapagkat ang ating good works ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kung nababaitan po tayo sa ating sarili, bagsak tayo. Sapagkat ang ating good works, bagamat good yan para sa atin, pero para sa harapan ng Panginoon ay isang pasadora lamang. Pasadora. Filthy rag, filthy garment in the sight of God. So ang conclusion dapat dito po mga kapatid is that kung ang ating good works ay pasadora lamang sa harapan ng Diyos, filthy garment, hindi pala tayo pwedeng magtiwala sa ating good works. Hindi pala tayo pwedeng manampalataya sa ating good works. Kasi maruming basahan lamang yan sa harapan ng Diyos. There must be a good work of another na dapat tayo ay humugot doon. And the good work of another na tinutukoy natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang dugo at katuwiran, ang kanyang kabanalan, ang siyang idadamit sa atin, ito ang kailangan po natin. Yun dapat po ang conclusion, no? Dahil ang ating good works ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos, ang conclusion po natin ay walang kaligtasan kung pabayaan tayo sa ating sarili, sapagkat ang ating good works ay hindi kayang magligtas sa atin. Pero mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi talaga bubuksan ng Panginoon ang puso at isipan ng isang tao, maring malaman niya ang facts of the gospel. Maring malaman niya ang mga passages ng Bible. Maring maunawaan niya intellectually that our good works are only filthy rags in the sight of God. Maring maunawaan niya iyon. Pero yung application na talagang itigil niya ang pagtitiwala niya sa kanyang sarili at umawag lamang sa Panginoon at umasa lamang sa dugo at katuwiran ni Kristo, yung conclusion na yan ay hindi po magagawa ng isang tao kung hindi binuksan ng Panginoon ang kanyang isipan. Gaya ng conclusion, nung kasamahan sa trabaho na binahagi na ng gospel, ang kanyang conclusion ay iba. At ang sabi po niya, kung ang ating good works ay maruming basahan sa harapan ng Diyos, papaano na lang ang bad works? Mas lalong maruming basahan ang bad works. Kung ang good works nga ay maruming basahan, papaano na lang ang bad works? Kaya ay gagawa talaga tayo ng mabuti. Filthy rag na nga pala ang mabuting gawa, hindi pa tayo gagawa ng mabuti, mas lalong hindi tayo maligtas. Tama yung facts. Sumang-ayon siya sa facts. Pero yung practical application, sumablay pa rin. Kung hindi talaga bubuksan ng Panginoon ang isipan ng isang tao, hindi siya maliligtas. Now, yung reasoning na yan, papaano na lang ang bad works? Kung ang good works ay maruming basahan, papaano na lang ang bad works? Kaya gumawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Well, umaasa ka kaibigan na ang isang pasadora plus isa pang pasadora plus pasadora plus pasadora, umaasa kang na ang resulta niyan ay malinis? Umaasa ka na ang resulta niyan ay mabuti? No, hindi po malinis ang resulta. Marumi plus marumi ay nananatiling marumi. Wala kang milagro na maasahan at biglang lilinis yan. Kailangan pong i-reject natin ang ating good works, ang pasadora sa harapan ng Diyos. At kailangan dito po tayo magtiwala sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita din po natin ang divine diagnostic of love. Kung tunay po nating iniibig ang Diyos, iibigin din natin ang mga anak ng Diyos, ang kapwa tinubos ng Diyos.
At kung tunay nating iniibig ang Diyos, tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Ini-expose ng passage na ito ang hindi tunay na mananampalataya. Yung nag-aangkin lamang na kay Kristo, nag-aangkin lamang na iniibig niya ang Diyos. Pero hindi totoo dahil wala siyang attachment, wala siyang pag-ibig para sa mga kapatiran. At kung ikaw yan, kaibigan, kumbinsido ka na ikaw ay Christian, pero sa puso mo ay meron kang pagkamuhi, meron kang heart na hindi forgiving, meron kang puso na hindi handang magpatawad. Ang sabi ng salita ng Panginoon, if you do not forgive the trespasses of others, your heavenly Father will also not forgive you. Hindi ito cause and effect. Nang ibig sabihin nito, kung ikaw ay walang puso na magpatawad sa kapwa mo, isang patunay yan na in the first place, hindi mo nasumpungan ang kapatawaran ng Diyos. Kaya nawa po ay nangusap ang salita ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Magsisi ka sa kasalanan mo, kaibigan, at manampalataya ka kay Kristo lamang. Huwag kang umasa sa millions of good works mo kung meron man. Maruming basahan ang lahat yan sa harapan ng Diyos. Magtiwala ka lamang sa dugo at katuwiran ni Kristo, sa kaniyang kabanalan, sa kaniyang perfect obedience, sa kaniyang perfect blood na ibinuhos doon sa cross ng Kalbaryo upang ang kasalanan mo ay mabura sa kaniyang harapan. Magtiwala ka sa kaniya, kaibigan. Gawin mo ito ngayon. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa gabing ito. Sa mensahe po ninyo, nawa, o Diyos, ay patuloy naming tingnan ang katotohanan na ang aming pananampalataya ay hindi po nagmumula sa aming sarili. Hindi ito nagmumula sa aming ability to understand your word, sa aming sariling pagsisikap. Ang tunay na pananampalataya, ang pag-ibig namin para sa Diyos at para sa kapwa ay nagmumula lamang sa inyo. Binuksan ninyo ang aming puso at isipan, binuhay ninyo ang patay naming kaluluwa, so that we are able to see the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. At ang pag-ibig namin sa inyo at saka sa mga kapatiran ay hindi po ito passive. Meron po talagang patunay. At ang patunay ang aming pag-ibig sa inyo at pag-ibig sa mga kapatiran. Nawa po ay tulungan ninyo kami na mai-apply ang katotohanan ito sa aming buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating closing hymn ay awitin po natin ang Wonderful Grace of Jesus.
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, papasalamat kami sa inyong biyaya sa pagsama ninyo sa amin sa gabing ito, sa mensahe na dinala ninyo sa amin sa magitan ng inyong lingkod. Lubos kami nagpapasalamat at pinakita ninyo sa amin ang iyong pag-ibig pagkat kayo ang unang umibig sa amin. Hindi kami karapat-dapat sa biyayang ito, ngunit kayo ay kinahabagan ninyo kami at inyong inibig kahit sa umpisa pa lamang ng kahit kami ay kahit pinaplano nyo pa lang, even the foundation of the world, nakaplano na ang mga bagay na ito. Salamat sa pag-ibig na ipinagkaloob ninyo sa amin at naway ito rin ay makita sa bawat isa sa amin na inyong mga tinubos na ang pag-ibig ni Kristo ay makita sa amin na umiibigin din namin ang aming mga kapatiran sapagkat ito ay isang patunay na tinubos ni Kristo ay mayroong pag-ibig na nananalaytay sa kanyang mga ugat sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang naghahari sa kanyang mga tinubos. Tuloy rin namin na ito na pinagkakatiwala sa inyo na mamuhay din kami sa kabanalan pagkat ito rin ay isang patunay na kami ay mga tinawag ninyo tungo sa kabanalan sa mundong ito. Salamat Panginoon sa gabing ito. Kayo po ang siyang mag-ingat sa amin, sa aming paghayo upang humarap sa mundo. Ingatan ninyo ang bawat sa amin at maghari ang pag-ibig ni Kristo sa puso ng bawat isa sa amin at kabanalan. Patuloy kami na magpakabanal sapagkat ang aming Diyos ay banal. Sa inyo namin ito pinagkakatiwala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.